Good day! You're listening to J1K Talk Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1K Talk Facebook. Here's your message for today. Away para magwasak, manira, lahat ng mga klase, uri ng sakit karamdaman ay patuloy namin hindi daloy sa lugar na ito at pinalalaya sa pangalan ni Jesus. At ang pawang padadaluyin mo, Panginoon, ituturo mo sa amin sa umagang ito, Lord God, ang kumpletong kalayaan, ang kumpletong kasaganaan, ang kumpleto, Panginoon, na kalayaang nagmumula lamang sa iyo sa lahat ng tanikala ng kaaway. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, ang dami naming pagkukulang, subalit tuturuan mo kami kung paano at ikaw lamang ang magpupuno ng mga kulang na yon sa aming buhay. Pagpalain mo po ang iyong salita na may hahayag, itago mo ko sa iyong likod ng krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang ang kapangyarihan mo ang dumaloy sa lahat. Ibaba mo po ako sa pinakamababa at ikaw lamang ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ang dami nating pagpapasya na ginagawa. May maliliit, may malalaking desisyon na dapat nating gawin. Subalit ano nga ba yung mabuti, makadiyos na pagpapasya na dapat nating gawin? Tuturuan tayo ng Panginoon ngayon, umaga na to. Dahil ako po, nung nakita ko tong teaching na to, ang dami kong natutunan. Kasi tayo, ang dalas natin, makapag-decide lang kahit mali, kahit may masasaktan, kahit alam nating hindi ito ang patutunguhan ay tama, sige pa rin tayong nagdidesisyon. Pero napakabuti ng Panginoon dahil ang dami niyang mga patnubay o guidance na ibibigay sa atin sa araw na ito kung paano tayo magdidesisyon. Naaangkop po dahil alam ko, naniniwala ako sa lugar na ito, sa mga oras na to, ang daming nakakaranas ng bigat. Amen. Ang daming nakakaranas na nagkakaroon ng sakit, karamdaman. Nasa pagliliglig po tayo ngayon. Pero ang puso ko natutuwa, ang puso ko nagagalak. Bagamat may mga bagay na ganong nangyayari sa bawat Kristiyano, nararamdaman natin patuloy kasama natin ang Diyos. Amen po. Ang unang guidance na ituturo ng Panginoon sa atin, kung paano tayo magkakaroon, how can we make a good and godly decision? Una po, get guidance from the written scripture. Ano po ang sinasabi sa Psalm 119:105? Ang salita nyo ay gabay at patnubay ng aking daraanan. Ikukumpara ko po ito, halimbawa, tayo naglalakad sa gabi madilim. Pwede po tayong makagat ng ahas. Pwede tayong madupilas. Pwede tayong madulas. Pero kung may dala tayong flashlight o portable light, may liwanag sa dadaanan, hindi po tayo masasaktan. Hindi tayo mahuhulog. At kung ano man yung ikukumpara natin sa pagdidesisyon, kung ang magiging gabay natin, ang salita ng Diyos, sa madali pong salita, Bible. Kapag ang laman ng Bible binabasa natin araw-araw, patnubay po yan sa isang mga mahalagang desisyon na gagawin natin sa ating buhay. Hindi po tayo magkakamali. Sigurado, sasamahan tayo ng Panginoon. May mga desisyon kasi talaga na biglaan eh. Makapag-desisyon ka lang, oo, kahit hindi dapat, umuo ka. Merong mga desisyon na dapat mo namang oohan, humindi ka. Pero kung alam natin ang salita ng Diyos, ito ang nagiging tanglaw eh. Ito yung nagiging gabay natin kung may baon tayong salita ng Diyos, mga kapatid. Dapat yan nasa laptop natin. Dapat yan kung may mga cellphone tayo, ang Biblia naka-download. Ina-upload yan talagang pangako ng Diyos yan kahit siguro nasa sasakyan ka. Kung ayaw mong magbitbit ng Biblia kasi napakalaki, may mga high-tech na gamit ngayon na kahit mga small time lang na mga cellphone, pwede nating ilagay doon ang salita ng Diyos. Mapapaalalahanan tayo sa mga desisyon na gagawin natin. Sigurado, hindi tayo magkakamali. Amen. Ang pangalawa pong gabay,
Get guidance from the spiritual scripture. May mga bagay naman po na pwede tayong magdesisyon, gabay natin ang Santong Espiritu. Hindi ko po sinasabing una ang written scripture, pero pangalawa po ang spiritual scripture. Bakit po? Ang sabi po dun sa Romans, mga gawa 8:29. Ayan, sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Specific po yon, ang Santong Espiritu ang nagsalita kay Felipe, na puntahan. Sa atin po, minsan, nagdidesisyon po tayo na tinutulungan tayo ng banal na Espiritu kung paano tayo nagdidesisyon. May confirmation po. Maging sa pagtulog, panaginip. Dinadaan niya ng Lord sa panaginip. Pero, meron namang nananaginip, mga kapatid. Kaya nanaginip kasi nag-aalala bago matulog. Maging aware po tayo, maging sensitibo po tayo. Meron talagang ang panaginip, yung mga dating ginagamit ng Panginoon sa Biblia, na mga ginamit niya. Sa pamamagitan ng panaginip, nagkakaroon ng vision Sa pamamagitan ng panaginip, nagkakaroon sila ng karunungan para madesisyonan ng isang bagay. Sa atin ngayon, ang banal na Espiritu ang nagsasalita sa atin, bagamat hindi natin kailangang tumingin, pero meron tayong discerning spirit. Kapag kasi tayo nakakilala sa Panginoon, may mga regalong ibinibigay ang Diyos sa atin. Isa na yan, ang discerning spirit. Kailangan marunong tayong makiramdam. May lumapit sa atin, humingi ng tulong. Maraming humihingi ng tulong. Ngayon magtatanong ka, sino ba rito ang tutulungan ko? Bibigyan ka ng Santong Espiritu ng karunungan kung hahayaan natin na talagang ang Espiritu ng Diyos na nagmumula sa Panginoon ang pakikinggan natin, hindi yung boses natin, hindi yung salaman natin nagmumula. Kailangan ang banal na Espiritu ang magiging gabay para tayo makapagpasya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At ang pangatlo po, tandaan nyo po yung mga guidance. Una po, written scripture. Pangalawa, spiritual scripture. Ang pangatlo po, get guidance from practical scripture. Pag sinabing practical scripture, ito po ginagawa natin ng may pagsasanay. Practice with action. Kailangan natin makita o madesisyonan ng isang bagay sa pang-araw-araw nating karanasan. Ano po ang sabi sa unang hari? 17:2-4. Inuutos agad ng Panginoong kay Elias, si Jeremiah yan, umalis ka rito at magtago ka sa daluyan ng tubig, Kerit, sa bandang silangan ng Jordan. Sa ilog ka uminom at uutusan ko ang mga uwak na magdala ng iyong pagkain doon. Medyo hindi ko po malinaw po kasi mata ko Minsan specific, magiging practical tayo sa lahat ng mga desisyon. Yung mga nakapaligid sa atin, araw-araw makikita natin doon. Napaka-practical. Kapag pinuput into practice natin, tapos may action, magkakaroon na agad tayo ng karunungan Dahil doon sa mga pangyayari sa paligid, malalaman natin kung ano yung tamang desisyon na gagawin natin sa ating mga buhay. Minsan, bakit hindi kaya tayo nagbabasa ng Biblia? Sumasakit ang ulo natin. Minsan nagiging habit yun Bakit hindi tayo nakakadalo ng gawain ng Panginoon? Minsan linggo talagang obligado tayong umattend. Yung iba napipilitan pa. Pero ang daming gawain magmula Lunes hanggang Linggo. Minsan po ako talaga guilty rito. Kasi inilalagay mo sa isip mo na kapag parang tinatamad, parang meron kang dapat unahin, meron kang dapat, pero kung iisipin po talaga natin, ang gawain ng Panginoon napaka-importante. Dito po tayo lalago espiritual. Huwag po tayong magtataka kung bakit ang buhay natin espiritual, minsan maalab, minsan malamig. Nagkukulang po tayo. Napaka-practical po nun. Pagka po talagang tinignan natin at tinuruan natin ang ating mga sarili,
Dahil nakikita na natin ang mga natural nating mata eh. Nararamdaman na ating mga damdamin, ang mga emosyon, ang pisikal. Bakit hindi natin patulong tayo sa Panginoon na tayo mismo magsikap sa sarili natin? Kung halimbawa naman nasa bahay lang kayo, talagang walang magagawang paraan na makapunta kayo sa gawain ng Panginoon o dito sa simbahan, kahit po sa bahay, makikita ninyo, mararanasan nyo ang presensya ng Diyos. Napaka-practical po. Basta ipuput into practice, tapos aaksyonan po natin, susunod ang katawan natin. Gamitin po natin talaga ang lahat ng ibinibigay ng Panginoon. Kasi wala eh. Kung titignan lang po natin yung natural natin na pang-araw-araw buhay Kristiyano, ritual lang nangyayari, di po ba? A-attend tayo ng linggo, makakarinig tayo ng message galing sa Lord. Pagdating sa bahay, tignan nyo po, may makita lang kayong distraction, nadadala na yung emosyon nyo, nadadala. How much more yung talagang kinakalimutang umattend ng gawain? Paano pa yung mga kapatiran o yung mga anak ng Lord na hindi talaga nagbabasa ng Biblia, hindi gumagawa ng paraan sa kanila para nakakapagbabad sa laptop, sa Facebook, pero ang mga tinitignan, worldly ang mga tinitignan, yung mga mangkamundo, tapos mag-a-agree pa doon, gawin po natin yung mga Facebook, gamitin natin yan para maka-encourage tayo ng mga kaluluwa. Gamitin po natin yan, ihayag ang salita ng Diyos. Yun ang dapat lang nating pinagyayabang. Ipagyabang natin ang kabutihan ng Panginoon. Ipagyabang natin, dahil buong mundo na nakakabasa ng Facebook, makaka-encourage po kayo. Minsan magugulat na lang kayo sa word na i-share nyo sa status nyo, tatawagan kayo, i-message kayo, na nagpapasalamat kasi nabuhayan sila, na-encourage sila. Lagi tayo practical, yung pang-araw-araw, nakakasalamuhan natin, nakakausap natin, araw-araw, tuturuan tayo doon kung paano tayo magdidesisyon sa personal nating buhay. Amen. Ang pang-apat po, lahat po yung seryoso. Hindi ko po alam kung ang seryoso na iunawaan ako o nakakaantok si Ate Weng. Nauunawaan niyo po ako. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pang-apat po, get guidance from common scripture. Ito, ano po sa Tagalog ng common, pangkaraniwang nangyayari. May halimbawa po ako dito eh. Ang mga Hudyo, may mga tradisyon yan na dating pinatutupad sa lumang tipan. Tapos, iba rin po ang mga hentil, ang mga Gentiles. Ang mga Hudyo, may mga na-born again, may mga naging Kristiyano. Pero patuloy pa rin nilang sinusunod ang kanilang tradisyon. Patuloy nilang sinusunod yung mga utos na mabibigat, pero sinusunod pa rin nila. Ngayon, ang mga Gentiles, yung mga hentil na na-born again, sa bagong church. Halimbawa, pwedeng tayo yon, nakakilala sa Panginoon at nagkaroon ng kaligtasan. Hindi nila na-adapt yung katuruan nung sa mga Hudyo. Nagtalo-talo ang mga theologians, yung mga talagang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Anong gagawin natin sa mga Kristiyanong hentil? Pasusunurin ba natin sila sa tradisyon natin? Kasi talagang kung susundin natin ang Old Testament, walang makakapasa kahit isa. Gawa ng napaka-lalim ng katuruan at napakatindi. Ngayon, pinababaw ng mga born na naging Kristiyanong mga Hudyo. Ang sabi, nag-usap-usap sila. So, ang pinag-usapan, nagkasundo sila dito sa verse na ito. Sabi sa mga gawa, 15, 10. Ngayon, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit ang mga hindi Hudyong tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi tayo makasunod? Yun po yung sinasabi ko kanina, na ang mga Hudyo, bakit kailangan nating tanungin ng Panginoon? Bakit sila hindi sumusunod sa dati nating kaugalian na naturuan? Maraming pagbabago ang salita ng Diyos, maraming iba-ibang salin. Ano po na lang ang pinayagan nila? 3 bagay na lang po. Meron sila talagang, ang sabi ng mga Hudyo noong araw, kapag ang pagkain may kasamang dugo, hindi yang pwedeng kainin. Di po ba, ngayon, ang baboy, yung iba may conviction, hindi na kumakain ng baboy kasi alam, marumi. Ang mga Muslim, ganun po, hindi kumakain ng mga baboy. May mga ganung kaugalian o tradisyon na kanilang mga sinusunod. Tapos, ang pangalawa, yung
huwag kayong gagawa ng immoralidad. Alam natin yung mga immoralidad, yung kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon, na hindi na dapat natin pinahihintulutan. Sa New Testament, in-apply. Sa mga bagong Kristiyano, in-apply yon. Pero sa totoo lang po, nahihirapan pa rin sumunod. Ngayon, nung nag-meeting ang mga theologians, ang napagkasunduan nila, pabayaan natin ang mga hintil na born again, na naging Kristiyano. Magkaroon na lang talaga ng pagsunod na kung saan magagawa nila. Hindi ang mga Hudyo, ipagpatuloy nila kung ano man yung kaugalian na natutunan nila para hindi mahirap. Ang importante, magkaroon ng kaligtasan. Ang lahat ng mga kaluluwa na hindi paligtas, magamit tayong lahat. Na wag dating titignan, wag tayong magpapasya, or wag tayong magdidesisyon na bakit siya ganun. Bakit yun? Parang kung kumilos, wag natin tignan ng mga tao. Kasi may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong kinalakihan. Ang mga bata, lumaki ng magalang at mabait sa magulang. May mga bata naman ang pinagmulan. Grabe yung pagpapalaki, mali. Kaya hanggang paglaki, ang mga bata sumusunod sa mali din. Ipanalangin natin sa Panginoon ang tamang pagdidesisyon, ang tamang pagpapasya sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating buhay. At makikita natin, tignan nyo, sasalain natin maya-maya. Una, written scripture, magiging gabay natin. Pangalawa, spiritual. Pangatlo, practical. Pang-apat, common scripture. At ang panglima po, get guidance from nature. Napakaganda po. Ang nature, gawa rin ng Panginoon yan. Yung ating panahon. Ang panahon po natin, kailangan pinagdidesisyonan natin. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Maraming nagpapakasal ng buwan ng June. Di po ba? Nagpaplano sila magpakasal kasi June bride. Pero, ang month ng June, laging umuulan. Ngayon, pwede tayong magpakasal kung ang gagawin nating trahe de boda, kapote. Pwede po yun. Merong lalapit sa pastor, Pastor, pag-pray niyo po ako, ate, pag-pray niyo po ako na wag umulan sa araw ng kasal. Hindi po, hindi pwedeng ipag-pray kasi alam natin na ang araw ng June, papunta sa Ber, tag-ulan yan eh. Ba't hindi natin isipin o magdesisyon tayo ng naaayon sa panahon, sumunod tayo sa panahon, hindi yung panahon ang pasusunurin natin, kasi tandaan po natin, ang panahon, ang Lord pa rin na nagbigay niyan. I-adjust natin. Kung ayaw nyo po na maulan, di indoor ang gawin nating kasalan. Walang mababasa, walang mapuputikan. O kung namang gusto nyo talagang matuloy ang kasal nyo, ibahin natin ang date, gawin nating February. Walang ulan talaga yan dahil tag-init na yan eh. Kahit po ang puno nangungusap. Wag po tayong magdidesisyon, wag tayong magpapasya na makikita natin sa panahon. Nakikita niyo po ang mga langgam? Di po ba ang mga langgam pagtag-araw? Pila-pila po yan. Hindi lang po natin nakikita, maliliit ang utak niyan. How much more tayo, lalaki ng utak natin, laki-laki natin, di po ba? Ang mga langgam, pagtag-araw, nag-iipon niya ng pagkain. Pila-pila po yan. Makita nyo sa bahay nyo, kung may langgam, pila-pila, may hakot na pagkain yan. Iniimbak sa imbakan nila para pag oras ng tag-ulan, meron silang pagkaing makakain. Tularan po natin ang mga langgam. Amen. Nag-iisip, natututo sa panahon. May mga puno, makikita nyo po, pag tagtuyot, walang bulaklak. Pero pag malamig ang panahon, ang gaganda ng bulaklak. Doon po tayo magdidesisyon. Aayon tayo sa panahon. Amen po? Amen. Palakpakan nga po uli natin ang Panginoon. Sumunod po, get guidance from science. Ang science po, si Lord din ang nagbigay sa atin yan. Physics, lahat. Kasama po dyan ang medicine. Science yan eh. Meron po na Pastor, pag-pray niyo po may sakit ang nanay ko. Ang sabi ng pastor, pinainom mo na ba ng gamot? Hindi pa po kailangan po pag-pray niyo muna. Hindi po talagang dapat nating gawin, ipag-pray, pero kailangan po nating ipagamot, dalhin natin sa doktor. Hindi po yung talagang, kasi meron iba, sobrang spiritual.
Talagang yung pananampalataya niya, hindi ako iinom ng gamot, hindi ako magpapapunta sa doktor. Alam ko, nananampalataya ako, paggagalingin ako ng Panginoon. Hindi po lahat pinaghihimalaan. Hindi po lahat ganun kalakas ang pananampalataya. May mga level po yan. Pag umabot po tayo dun sa level na ganun, himala, supernatural, ay grabe ka na. Talagang iba ka. Iba na yung level mo. Pero ngayong mga panahon na to, kailangan po natin, nagdidesisyon tayo, nangangatog ka na, nanginginig ka pa, ayaw mo pang pumunta ng doktor. Wisdom, kailangan po talaga natin magpakonsulta. Parehas natin gawin. Matapos ipag-pray, punta sa ospital, may doktor, re-resetahan tayo ng gamot, di gagaling tayo. Amen? Kailangan din po tayong nagdidesisyon ayon sa science, sa mga medicine, dahil lahat po yan, ang Lord ang nagkaloob. Ano po dun masasabi sa verse na 2 King, 2 Hari 27. Tignan niyo po yan, ha. Sinabihan ni Isaiah ang mga lingkod ni Haring Hezekiah, natapalan nila ang namamagang sugat nito ng dinurog na prutas ng igos. Ginawa nila ito at gumaling siya. Propeta po yun. Tignan niyo po yun. Medicine pa rin ang ginamit. Hindi nagpa-pray pa, hindi pa siya nagpapa-pray, pero pinayuhan, magdurog ng mga dahon dahil nung araw ganun po ang medicine. Itatapal, gumaling po ang hari. Kaya kailangan po natin talaga lahat natututunan. Si Timothy, laging masakit ang tiyan. Anong sabi ni Paul? Wala ka kasing iniinom kundi puro tubig. Hindi mo nga alam dyan kung ang tubig na iniinom mo may buteti pa o dumi-dumi dyan o bakterya. Kaya ang tiyan mo laging sumasag. Joke po yun, ha? Sarili ko lang pong ano yun, hindi sa Bible. Sa ano po, tignan po natin. Anong sinuggest ni Paul? Uminom ka ng wine. Hindi ko po sinabing maglasing kayo, ha? Wala akong sinasabi no, at hindi ko kayo tinuturuan. Angkop lang kasi po, ang wine, nakakapagpagaling. Nung araw, iba po kasi ngayong panahon na to. Ang wine nung araw, katas talaga yan ng ubas na kailangan inilalagay din sa tiyan para nasi-circulate, na babalanse, na umaayon sa medicine, umaayon sa science. Amen po? Susunod. Malapit na po ako matapos. Get guidance from heritage. Ito, napakaganda po nito. Sabi po sa Job 8:8-10. Tanungin mo ang matatanda, alamin mo ang natutunan ng kanilang mga ninuno, sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at kaunti lang ang nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad anino na hindi nagtatagal. Pakinggan mo sila at sabihin nila sa inyo ang kanilang nalalaman. Minsan tayong mga bata ayaw nating makikinig sa ating mga lola. Ayaw nating makikinig sa ating mga magulang. Pero anong sinasabi ng matatanda? Apo, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Lagi po nating naririnig yan. Amen po. Hindi pa rin tayo nakikinig. Tandaan po natin, pag sinabi ng lola, tama yung sa dami ng karanasang naranasan nila at na-experience nila na pang araw-araw na buhay, sasabihin sa'yo ng lola mo, Apo, ayaw ko yung nanliligaw sa'yo. Sundin nyo po, 99% tama ang lola nyo. Kasi, alam niya, siguro nakikita niya yung ways nung nanliligaw sa'yo na hindi dapat. Sundin po din natin talaga. Wag nating kalilimutan yung kaugalian, yung mga kawikaan, yung mga sinasabi ng matatanda nung araw. Matututo po tayo doon. May magsasabi naman, patay na lolo ko, patay na lola ko. Kaya nga nung nabubuhay ang lolo't mga ninuno natin, ano ba yung natutunan natin sa kanila? Imposibleng wala. Kasi meron tayong matututunan na pwede nating i-apply ngayon para tayong magdesisyon ng tama, para tayo makapagpasya ng naaayon na ito'y makakabuti at makadiyos na desisyon. Amen po. Napakabuti po ng Lord kasi inihimay niya, iniisa-isa niya kung paano tayo magkakaroon sa ating buhay ng tama at maayos na pagdidesisyon sa buhay natin para hindi tayo magkamali. Sabi po dun sa Job nga kanina, yung 8-10 na binasa natin, minsan ang maglola, 20 years yung apo, 80, pero mo, 4 na doble yun para hindi natin pakinggan yung sinasabi ng matatanda. Napakaganda ng mga natututunan natin. May kasabihan ng matatanda nung araw, putik at putik din, tawirin na ng madali. Ano ibig sabihin po nun?
Aarti-arti pa tayo, ba't wag na tayong umarte, gawin na natin para tayo madali. Ako po, galit na galit pagka yung maraming kaartihan sa buhay. Ayaw ko nito, ayaw ko niya, yung talagang, ako gagawa nito, ganyan. Pero ano nangyayari? Wala. Dahil sa kaartihan. Sabi po ng matatanda yun, ha, putik at putik din, tawirin na ng madali. Meron pang isa, ang naglalakad ng matulin pag natinik malalim. Meron naman po padalos-dalos ang kilos. Dahil sa padalos-dalos na pagpapasya o pagkilos sa kanyang buhay, ano nangyayari? Na aksidente. Nakakasira ng gamit, nakakasakit ng damdamin. Dahil sa padalos-dalos na pagsasalita, walang humpay, wala akong pakialam kahit masaktan ka. Basta sinabi ko to, hindi tayo nag-isip. Hindi natin tinandaan yung mga kawikaan na matatanda nung araw. Maraming mga kawikaan na kung iti-trace natin, magaganda, wag lang po yung mga kasabihan na wag magwalis at sa gabi at ang grasya, iba naman po yun, ha? Iba yung sinasabi ko, hindi po yun. Hindi kasama yun doon. Yung mga kasabihan lang na tayo'y matututo. Pero yung mga kasabihan na tayo'y madadala sa sumpa, wag po. Ang dumi itatago nyo, ilabas ninyo, madumi yan eh. Common sense. Nandun din po yun eh. Kaninang nauna, common. Yung sa mga pangkaraniwan. At susunod po, get guidance from people. Ito na po yung huli. Minsan, sa mga tao, kailangan nating makakuha ng aral. Makakuha ng mga experience na nararanasan talaga nila. Kadugtong pa rin ito ng sa heritage. Si Haring Solomon, napakatalinong tao. Pero ano po ang ginawa ni Haring Solomon? Nagsaliksik pa rin siya. Nagpatuloy siya. Lahat ng mga proverbs, lahat ng mga kinumpile niya yan. Tinignan niya pa rin. Inisa-isa niya pa rin para marami siyang ganong karunong si Solomon. Pero ano po ang sabi ni Solomon? Kailangan ng buhay na i-enjoy. Andun po yon sa Mangangaral 3:12. Habol ko yan, Jay. Mangangaral 3:12. Si Haring Solomon na sobrang talino, nangailangan pa rin siyang mag-aral, magsaliksik. Dahil alam niya na hindi natatapos yung karunungan na ibinigay ng Lord sa kanya. Dahil kailangan pa rin niyang matuto. Meron siyang sinulat sa Mangangaral. Sinabi niya, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. Paano tatagalogin, Jay? Gusto ko kasi Tagalog. Habang nabubuhay, kailangan nag-e-enjoy. Ini-enjoy natin. Ngayon, sa bawat desisyon na ginagawa ba natin sa buhay natin, masaya tayo? Kailangan po, ganun ang nararamdaman natin. Kasi kung meron tayong bagay na isang didesisyonan na hindi tayo masaya, hindi po tama. May nasasaktan, hindi po tama. Kailangan, kapag tayo, ipilter po natin, salain natin, mag-umpisa doon sa dulo na tinuro, naaayon ba ito sa banal na kasulatan ng Panginoon bago ko ito desisyonan? Naaayon ba ito sa spiritual scripture? Ang banal na espiritu nangungus. Naaayon ba ito sa panahon? Naaayon ba ito sa konsensya, sa budhi? Naaayon ba ito? Bawat desisyon na gagawin natin, maliit o malaking bagay, salain po natin. Alam niyo po yung latik kung paano nagagawa? Kukuha po tayo 10 nyug, kakayurin niya, pipigain. Pero tignan niyo po, pag napiga yun at nailuto, ang sarap po nung ilagay sa ibabaw, di po ba? Napiga nasala Ngayon, dun po sa shiner ko na 2 filter ang gagawin natin. Una, kay Haring Solomon. Anong sabi niya? Habang nabubuhay tayo, kailangan i-enjoy natin. Pagkatapos natin pumunta kay Solomon at nasala na natin lahat, ako ba'y magpapakasal ng ganito? Ito ba'y gagawin ko? Ito ba'y pupuntahan ko? Pinakahuli yung pangalawa, punta tayo kay Jesus. Humingi na tayo ng gabay kay Haring Solomon, ngayon kay Jesus. Kasi si Jesus, ang sabi sa John 13:34 verse 35. John 13:34 verse 35. Ang daming commandments na ibinigay na nakalagay sa Biblia, di po ba? Pero hindi natin nasusunod. Kaya anong sabi ng Lord? Isa na lang. Ibinigay niya ang verse na ito para tayo talagay makaranas ng napaka-sarap
na pagdidesisyon at pagpapasya sa ating buhay. Love. Pag-ibig. Ito po, binago na ang bagong utos. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Sa 35 po, ang sabi, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Di po ba napakaganda? Minsan, masakit pag nagdidesisyon tayo. Minsan, kahit nabigyan na natin ng lunas, nagsisisi pa rin tayo kasi mali yung hakbang na nagawa natin. Napakabait ng Panginoon. Una, si Solomon, nung sinabi niyang kailangan na i-enjoy natin, ibalikan po natin yung nagpakasal. Magpapakasal ng month ng June. Halimbawa, nag-decide na nagpakasal ng June, i-consider natin lahat ng mga yan na i-share ko sa inyo kanina. Naayon ba yan sa panahon? Ito ba'y inayunan ng Bible? Ito ba'y inayunan ng Santong Espiritu? At kapag ka ba ako nagpakasal dito sa lalaking ito, magiging masaya ba ako? Na hindi mo inalam na yung mapapangasawa mo'y batugan, ang tamad-tamad. Magsisisi ka, hindi ka masaya kasi nagpakasal ka, sinunod mo lang yung gusto mo. Hindi ka humingi ng gabay, hindi ka nagkaroon ng karunungan kung paano didesisyonan ng tama. Kung ito'y kaibig-ibig, love, sa bandang huli, edi ituloy natin. Kasi kapag nagkamali tayo, ito'y napangasawa na natin. Magsisisi tayo, huli na. Na kahit siguro tag-init at akap-akap ka, lagi kang akbay, mauuyam ka rin. Alam niyo pa, may magsasawa ka rin kasi hindi ka naman naging masaya, hindi ka naman wala. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, ibang klase.